ikatlong istasyon, ang paglilibing kay Kristo. Bago magtakip tingin, dumating na ang isang mayamang taga-Arimatea na si Jose na ang pangalan. Siya ay alagad ni Jesus. Lumapit siya kay Pilato at hiningi niya ang bangkay ni Jesus at pumayag si Pilato. Kaya kinuha ni Jose ang bangkay at binalot ng bagong kayong lino na ilalagay niya sa ang bangkay sa sariling libingan na bagong upa na bato at saka umalis. Pinasamba pinpuri ka namin Panginoong Jesucristo tuhon. Kapag kasi pamagitan ng iyong banal na cross, inakit mo ang mundo. Pagbasa, pasulat ni Mateo. Sino yung gusto mong basa? Tawakan ko. Mateo 27, verse 57 to 60. Lapin mo na. Sabi ito, kung hindi mo talaga ako sa akin. Tunghayan natin ang sulat ni Evan. Ang paglilibing kay Jesus. Pagsapit ng bibig, dumating si Jose, isang mayamang Arimatea, na tagasunod ni Jesus. Hiningi niya kay Pilato ang bangkay ni Jesus, kaya iniutos si Pilato na ibigay ito kay Jose. Nang makuha na ang bangkay, pinalutan niya ito ng malinis na tela ng lino. Ilagay niya ito sa kanilang bagong libingan na pinauka niya sa bato. Pagkatapos ginulong niya sa pintuan ang isang malaking batong panakip at saka umalis. Naroon na sina Maria Magdalena at ang isa pang Maria na nakaupo sa tapat ng libingan. May isa pa ang sulat mula kay sulat ni Lucas, yung paglibing kay Jesus. Ang paglibing kay Jesus. Ayon sa sulat ni San Lucas, may isang lalaki noong pangalan Jose. Siya ay taga-Arimatea, isang bayan sa Judea. Mabuti at matuwid ang tao ito at isa siya sa mga hinihintay na kaharian ng Diyos. Kahit na siya ay kagawad ng kapulungan, hindi siya nasung-ayon sa kanilang ginawa kay Jesus. Nagpunta siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Ibinaba